mensahe ko po sana dito sa, kung halimbawa napapanood po ng lahat, magkaroon po una, kasi River Ranger po ako, magkaroon ng segregation po ng basura sa mga sarili nilang bahay. Pangalawa po, kung meron pa po gustong magtanim, invited po sila, tulungan po nila na maparami pa po lalo yung ating mangroves. Ma'am, yung paglilinis ng coastal area natin, gaano po siya katrabaho? Matindi po ba? Sobra man. Kasi nandyan na po yung dumi ng hayop, dumi ng tao. Ayan po, lahat po yan nahahawakan namin. Kaya yung mga basura po natin sa kagayan yan, bukod yung bote, yung plastic, yung mga styro, sinisegregate po namin yan. Yung ganito pong plastic bottle, may kumukuha po ito ng mga bata. Kahit yung, ang kilo po nito, 2 piso, mayroon po silang nagtsatsaga na kumukuha po nito pagka nadala na po namin yung basura doon sa labas para po ipapahakot. Hindi ko naman po nila lahat. Yung iba po kasi, tapon lang ng tapon. Lagay lang ng lagay. Yung hindi nila alam na kung saan yung nabubulok at hindi nabubulok. Kaya ang karamihan po kasi hagis lang dito, hagis dito. Kaya pagmumulan po ng segregation sa bahay po talaga mismo. Good morning and welcome to the Mangroves here in Noveleta, Cavite. Good morning, AGSB Student Council. Yes! Tama ba? Yeah, I got it right. Marami pong salamat for partnering with us. Ang tinanim natin na uri ng bakawan ngayon ay yung Rhizophora. We have currently planted about 500 seedlings. So babalikan po natin sila. So we want the project to be really sustainable, na kikita natin yung development. After 3 months, babalik po ako dito at magpapadala ako ng report kay Press Army para makita natin successful ba. Kasi po, this is a project na kailangan titinan mo kasi ito naman daw yung tinanim natin. Kaya maganda daw na laki ito na parang hindi siya alagain. Kasi ito daw puno ito, alagain daw. Kaya good thing na they decided na magkaroon tayo na ito ang pagtanim natin. Thank you, Press Army. Marami pong salamat AGSB sa inyong support sa proyekto. Yes, by the way, Press BG, to inform you, this is a part of our environmental principles high impact project for the AGSB community. So we hope that we have inspired more leaders in the community to step up and do something for the community. Para naman, di ba, mas marami pa yung sustainable impacts na maibigay natin. Thank you, President. Especially this environment thing na napaka-importante. Yes. Alam naman, Kamaynilaan, ang Cavite, isa sa mga pumuprotekta din sa Maynila, yung coastal parts ng Cavite. And by the way, sa dinaanan natin kanina, while we were on the boat, nakita namin yung mga na umaanod na mga basura. It's coming from different parts of bodies of water around Metro Manila. And, dito sila pumapasok, dito sila pumupunta. So yung mga forest rangers natin,
di ba Press DG, sila rin ang naglilipit. Kaya we're also giving them sako para kapag naglilinis sila, bit-bit nila. We'll be back to give you another update here on our project for the mangrove plantation with Rotary Club Mandaluyong Upcamp. Number 1 po talaga kami sa baha lagi pag oras maghabagat. Talagang nakapront kami sa baha, hindi lang baha ma'am, pati basura. Opo, catch basin po kami ng lahat ng basura na nanggagaling Haplag. Monday to Friday ma'am kami. Every day. Yes po. 8 hours po ma'am, start kami ng 7 to 10, tapos 1 to 4. Kumbaga, ang aming trabaho talaga ma'am is daily. Yung itinanim ninyo, totally buhay na siya. Pag yan po kasi ma'am nakalapat na dun sa putik, mababasa na siya paglaki ng tubig. Talagang meron na tayong 90%. 90% chance Survival of na po talaga siya. Anong mensahe gusto niyo ibigay? Sa totoo lang po, kung meron po tayong bawat bahay may segregation na ginagawa, hindi po ganito kadami yung basura natin. Kasi dalawang klase lang naman po yung basura eh. Yung hindi nabubulok, saka po yung nabubulok. Kung yun po sa bahay pa lang nag-uumpisa ang segregation, hindi po ganun karami ang basura natin. Sa mga makakapanood po nito, welcome po ang Nobeleta para po sa gustong magtanim pa po at tulungan po ang Mangrove Farmers Association na mapa-improve pa po namin yung mangrove area. Maraming salamat.